Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sige, diretso na tayo sa ating talakayan. Talagang pinaninindigan ni Sara Duterte na siya ay spare tire na lang talaga dito sa administrasyon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga wala na itong gamit, no? Wala na itong silbi unless mawala ang presidente, siya papalit. Yun na lang ang pinaka-purpose niya. Dahil isa sa pinaka-importanting posisyon ang pagiging bahagi po ng National Security Council. Ang sabi ni Lucas Bersamin, ng executive secretary natin, wala nang, hindi relevant. Hindi relevant sa posisyon niya o sa pagiging bahagi ng National Security Council. As of the moment, yan disclaimer yan. As of the moment, hindi relevant yung membership ni Sara Duterte sa National Security Council. Pero ito, may pag-asa pa kayo, mga DDS. Dahil may kapangyarihan naman ang presidente na magdagdag siya ng miyembro. 'Di ba? O yan, sige, kung gusto niyo talaga, ini-insist niyo talaga na maging bahagi kayo, kung sa tingin niyo relevant sa pagpapanatili ng national security itong si Sara Duterte, may chance pa. Huwag kayong mawala ng pag-asa, mga DDS. May chance pa kayo unless hindi kayo talaga i-appoint ng presidente. Pero ang presidente may kapangyarihan, idagdag si Sara. Kung sa tingin niya, mukhang makatutulong sa atin si Sara Duterte, mukhang witty. Pagdating sa national security, si Sara, mukhang eksperto si Sara Duterte sa usapin ng foreign policy, pagdating sa pangangalaga sa sovereignty natin, at kung saan-saan pa. Kung makitaan nila ng potential si Sara. Pero sa the moment, wala eh. Wala ka naman makita eh. Diba? Sabi niya nga, ibabagsak niya ang gobyerno. Sabi niya, chuchugiin niya ang presidente. Tama ba naman yan? Sa tingin mo, hindi yan threat sa national security, yung ginagawa ni Inday? Pero, siguradong gaganti, ka-coffee. Ako, tiyak na tiyak ako dyan, gaganti yan, bumibuelo lang yan. Nag-iisip lang yan ng paraan kung paano sila makakaganti. Gaganti at gaganti yan, tingnan natin, ka-coffee. Feeling ko after ng rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13, gaganti yan. Naghihintay lang yan, baka may mga pa-effect na naman sila dyan. May press con na naman yan, ka-coffee, at malamang sa malamang pagmumurahin na naman ng presidente. Malapit na yan, ka-coffee, hintayin lang natin. Balitang-balita na rin po ito sa ibang bansa, ka-coffee. In fact, yung mga international media, inadapt na rin po nila itong balita na ito. Halimbawa ito mula sa Reuters, no? Kung sino familiar sa Reuters, International Media Organization, yan, binalita na rin po nila yan. Philippines, Marcos drops strange VP Duterte from Security Council. Putok na putok kahapon, ka-coffee. Yun ang laman ng pahayagan sa lahat ng media paano? Parang naligaw kasi ng landas itong si Sara di ba? Tinan mo, inano ka na lang, dinescribe ka bilang strange. Kumbaga, estranghero ka na. Kumbaga, hindi ka na masyadong close sa gobyerno o sa administrasyon. Kasi, ibig kasi na sumuporta kayo, bakit hindi kayo makapaghintay? Alam mo kung sumusuporta lang itong si Inday, sa 2028, baka i-endorse pa siya ni PBBM Siya ang susunod sa magiging presidente kung sumuporta lang kung hindi nagmamadali. Ang problema kasi nasulsulan si Sara Duterte ng mga kaibigan niya na hayok, mga sabik sa kapangyarihan. Halimbawa, Harry Roque, yan. Gusto sila agad, maghintay kayo, hindi niyo pa panahon, di ba? Parang mga artista yan kung hindi ka sumisikat, di mo pa panahon. Ganon din sa pagka-presidente, kung hindi mo panahon, hindi ka talaga mananalo. O si PBBM, 2016, natalo siya. Sige, may mga assumptions na dinaya siya noong 2016, di niya pa panahon Kung naghintay siya, pinagandaan niya ang pagbabalik niya. 2022, nanalo siya, landslide. Pinakamataas. Sana, kung ganyan ang mindset nyo, kayo mga DDS, yung grupo ni Sara Duterte, kung ganyan ang mindset ninyo, baka presidente na si Sara by 2028. Ngayon, mukhang nagiging dihado ito. Mukhang masasapawan ito ni Raffy Tulfo. Naku, yari na. Sige, balik tayo dito, ka-coffee, sa balita ng Reuters, no? Philippine Vice President Sara Duterte will no longer sit in the National Security Council after President Marcos Jr. signed an order removing her from the agency following a bitter split between the two former allies last year. Ganyan yung description ng Reuters. Kasi syempre, ang international media, hindi naman sila day-to-day na nakamonitor sa mga political events dito sa Pilipinas. So, ganyan nila ang interpretasyon nila, which is hindi naman masama, no? So, tulad ng na-discuss natin sa ating previous vlogs, naglabas po ng Executive Order number 81 itong presidente kung saan nire-reorganize niya po itong National Security Council. Pag sinabi mong nire-reorganize, ka-coffee, binabago mo yung structure, di ba? Pwede magdagdag ka ng key personnel or magtanggal ka ng key members. Halimbawa, doon sa reorganization na yan sa pamamagitan po ng Executive Order number 81, tinanggal po bilang miyembro
sa organization si Sara Duterte, ang vice president. Actually, hindi man yung tao, yung posisyon ka, Coffee. Tinanggal na po yan. And then, tinanggal din po yung mga past presidents, which is actually, tulad ng sinasabi natin, long overdue na yan. Matagal na dapat ginawa yan. Kasi tingnan mo naman si Duterte, ano ba si Digong? Diba? Kung pauupuin mo yan sa council meeting, ano mangyayari sa atin? Siyempre, iba ka mag-astang presidente na naman siya, knowing Digong, diba, know it all, na akala mo siya ang laging tama. O baka masapawan niya pa. Ang presidente, tahimik lang si PBB, baka masapawan niya. Dapat wala naman talaga siya dyan. Kasi isa lang dapat na magdidikta dyan. Di ba? Ang presidente lang. Foreign policy, siya naman ang ano dyan eh. Dapat na nangunguna at mandato ng ating saligang batas. So siya talaga ang manguna niyan. Pwede siguro magbigay ng payo, mag-advise. Yung problema kasi, dominante itong mga tao na ito. Di ba? Mamaya, sasapawan nila si PBBM, i-dominate nila, yari na. Di ba? Hindi pa nagkaroon ng maayos na, na usapan o maiiwasan tuloy magkakaroon ng consensus niyan. Di ba? So, dapat lang. Actually, magandang move ito eh. In fact, sa tingin ko, yung susunod na magiging presidente, hayaan niya yung Executive Order 81 na yan eh. Yung ganyang setup eh. Di ba? Buti nga napansin yan eh, ng presidente at binago yung setup na yan sa National Security Council kasi usapin niya ng seguridad ng buong bansa at hindi dapat nakakapasok ang mga spiya dyan at ang potentially magtataksil. Di ba? Yung mga gusto magpabagsak sa gobyerno, wala talaga dapat silang papel dyan sa council na yan. Marcos said the reorganization of the National Security Council was needed to, and I quote, ensure that its council members uphold and protect national security and sovereignty. Siguro napansin ng PBBM, kung nandiyan si Sara, mukhang hindi natin mukhang hindi natin ma-uphold at hindi natin mapoprotektahan ang soberentiya, ang national security ng bansa as long as nandiyan yung mga tao na yan. E di syempre, para iwas stress ka, presidente naman siya. Again, walang masama sa ginawa ng presidente, kapangyarihan niya yan. Yung mga DDS, baka palabasin ninyo na unconstitutional na naman yan. Sabihin ninyo, labag sa batas yan. Walang paglabag, ka-coffee. In fact, may mga binabasa rin ako mga analysis mula din mismo sa mga DDS, walang paglabag si PBBM, yun ang kanila sinasabi. Which is tama naman, di ba? Kasi authority ng presidente yan eh. I-reorganize yung opisina na yan, yung tanggapan. The Vice President's office did not immediately respond to a request for comment. At the moment, the VP is not considered relevant. Ayun na, ito yung masakit eh. Di ba? Ito yung statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi niya, at the moment, currently, the VP is not considered relevant to the responsibilities of membership in the NSC. Yun yung masakit dyan. Diyan nasaktan ng todo si Sara Duterte at ang kanyang mga kaalyado. Kasi biruin mo naman, ang tingin sa'yo, hindi ka importante, hindi ka relevant. O sige, pagandahin natin yung term, hindi ka relevant, no? Kumbaga wala kang saysay, wala kang gamit. Sa masakit na salita, wala kang silbi. At dapat, wala ka dyan. Doon nasasaktan ang mga DDS na yan kay Bersamin. Ano napapansin ko kay Bersamin? Lately si Bersamin, very short siya maglabas ng statement, pero striking ka-coffee. Tumatama yung mga statement ni Bersamin. Simple, pero tagus. Tumatagos ang mga statement ni Bersamin. Very short, very concise magsalita itong si Bersamin, pero sapul na sapul ka. Sige, kontrahin mo si Bersamin, dating hepe yan ng Supreme Court. Hindi ka lulusot dyan. The Council's reorganization was also aimed at guaranteeing a resilient national security institution that was able to adapt to new challenges according to the order, which was signed on December 30 and released on Friday. Katapusan pa po yan, ka-coffee. Kung inyong matatandaan, isa din sa pinuputok ng butsi ni Sara Duterte. Kasi from the very beginning daw, since June 2020, hindi raw siya naiimbitahan dyan sa meeting na yan, ng National Security Council. Kasi pag sinabi mong council, ka-coffee, ano lang yan eh, kumbaga, binuo siyang grupo na ang mga miyembro ay mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kaya siya nagiging council, di ba? So, may specific purpose sila, in this case, yung national security. Hindi raw siya inimbitahan dyan kahit isang beses. Kaya galit na galit yan, ka-coffee, sa NSC, kay Anjo, di ba? Bakit hindi mo ko iniimbitahan dyan sa mga meetings? O sige, ibigay mo sa akin yung mga minutes of meetings na mga napag-usapan nyo. Pero magtataka ka. From the very beginning, di ba, June 2022, hindi siya naka-attend ng meeting. Pero hindi niya napansin. Ngayon niya lang napansin. 2 years na mahigit. Ibig sabihin, hindi ka man lang nag-effort. June, July, sana July, August, di ba? Kung matalino yung tao mo, madam, hindi tayo iniimbitahan sa National Security Council. Sulatan kaya natin sila, bakit hindi tayo nasasama sa meeting? Di ba? 2022 pa lang, sana na-realize yun, unless tamad ka lang talaga. Kasi kung tamad ka talaga, ayaw pumunta ng meeting, pabor sa'yo yan, hayahay ka na lang, di ba? Sasahod ka na lang, hindi ka na mag-e-effort, hindi ka na magtatrabaho.
O baka yun ang nasa isip. O baka lagi inisip, ang dami na masyadong ginagawa ni Madam, o wag na natin puntahan yan. Nako, o yan, tinanggal ka. Tinanggal ka tuloy kasi walang silbi eh. Hindi relevant. Minsan naman kung ipatawag, laging may dahilan, di ba? Hindi mo rin masisisi ang presidente dito eh. Natanggalin siya eh. Kasi parang wala talaga siyang gamit. The changes have also excluded former presidents from council membership and empowered Marcos to appoint other government officials and private citizens as needed. Maganda yung clause na yan, Ka-Coffee, kasi syempre may mga mahuhusay din sa usapin ng national security na posibleng hindi parte ng gobyerno, di ba? So kung pribadong individual ka and sa tingin ng presidente, magaling ito mahusay ito, sige ipasok natin siya, maging parte siya ng council. Sara Duterte, the daughter of former President Rodrigo Duterte, is currently facing impeachment complaints accusing her of graft, incompetence, and amassing ill-gotten wealth while in office. She has denied the allegations. Oy, Reuters, pagalitan ka ng mga DDS. Yari ka, Reuters, dyan. Bakit mo binubulgar? Binubulgar mo sa buong mundo. Oh, grabe itong balita ni Reuters. Oh, DDS, birahin nyo ang Reuters. Baka binayaran din yan. Sabihin niyo, binayaran din ni Marcos yung Reuters. Bakit binabalita yung mga kaso ni Sara Duterte? O isipin niyo, binayaran si Reuters. I doubt na binayaran. O biruin mo, nilabas ng Reuters, Sara Duterte, the daughter of former President Rodrigo Duterte, is currently facing impeachment complaints. Totoo naman, mabait pa si Reuters. Hindi sinabi na 3 at may parating pala isang impeachment complaint, no? At ang mga kaso niya, graft, incompetence, and amassing ill-gotten wealth while in office. Kasi naman, yung confidential funds na yan very controversial naman kasi si Inday dyan Winaldas yung salapi. Napunta lahat kay Mary Grace Piatos. Hindi naman nag-exist yung mga tao na yan. Duterte has said she had contracted an assassin to tsugiin daw Ka-Coffee ang presidente, si First Lady, at ang pinsan nito na si Martin Romualdez if siya daw matsugi. No? Isa yan sa inimbestigahan ng sinasabi nga ng National Security Council, yan daw po threat yan sa national security. Doon ng Galaite ang kampo ni Inday. O siya, sige. Anong assessment nyo dyan, Ka-Coffee? Paglilinaw, walang paglabag sa batas si Presidente dahil beyond, within his powers yan ang reorganize itong National Security Council. At ina-absorb din yan, ina-adapt din yan ng mga DDS mismo. Walang paglabag, kapangyarihan ng Presidente yan. Option niya yan, kumbaga discretion niya yan. As of the moment, hindi importante si Sara Duterte at hindi siya dapat nandiyan. Kumbaga, ito walang silbi, no? Walang gamit, kaya dapat wala siya dyan. Yung mga DDS naman, sige, ang narrative naman nila, nagmo-monitor din tayo sa narrative ng mga DDS, ang kwento nila ngayon, ganyan na ganyan yung ginawa ng tatay ni Marcos Sr. Ganyan na ganyan ang ginawa. Di ba? Centralize yung kapangyarihan. Nasa presidente na lang centralize. Ano, bigyan mo kapangyarihan si Sara. Hindi i-overpower niya ang presidente. Kasi daw, nung panahon daw ni Marcos Sr., ganyan din daw ang ginawa. And then nag-declare daw ng martial law. So, ang takot nila, particular si Harry Roque, binabasa ko rin yung kanilang mga analysis, na mukhang may martial law version 2.0 daw itong si Junior. Yan, gumagawa na naman kayo ng sarili nyong multo. Huwag niyo takutin yung sarili ninyo, Ka-Coffee. Tinanggal lang siya sa NSC. Ang iniisip nyo naman agad martial law. Alam mo kung bakit nila ginagawa yan? Kasi gusto nilang himukin yung taong bayan na tutulan itong ginawa ni Marcos, na tutulan itong martial law. Kaya nire-relate nila ang pagkakatanggal ni Inday Sara dito sa NSC, nire-relate nila sa martial law. Kasi kung doon lang sila mag-stick sa pagkakatanggal sa NSC, wala namang effect sa taong bayan yan Pero kung martial law ang i-mention mo, ang narrative na binubuo nila, magkakaroon ng martial law. Siyempre ang tao matatakot kasi ayaw nila sa martial law. 'Di ba? So tatakbo ngayon pupunta sa EDSA. Kaya yan ang pinipilit nila na martial law. Hoy! Masyado kayong exage. Tinanggal lang siya sa NSC. Paano nagkaroon ng martial law doon? Huwag kayong maniniwala dyan. Mga DDS, magbago-bago na kayo dyan. Hindi yung gawa kayo ng sarili ninyong imahinasyon para takutin ang taong bayan. Nako, iwasan nyo yan, Ka-Coffee. Mga DDS na nakatutok sa atin, tingnan ninyo, baka minamanipula kayo ng narrative nitong mga influencers na mga kakampi ni Sara Duterte. O siya, sige, tayo naman magbabantay tayo sa narrative na binubuo nila at sa mga kasinungalingan nila para itatama din naman natin yan. O siya, sige, i-comment po ang inyong komento, ang inyong reaksyon
dyan po sa ating comment section. Yung mga nasa Facebook po, pasuyo na lang ka-coffee, like and follow sa Facebook. Yung mga nasa YouTube, please click lang po na subscribe dyan sa baba at hit na rin po yung notification icon para kayo po updated din sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.